Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay, tagapakinig. So, salamat po sa Panginoon na tayo pong muli ay binigyan ng pribilehyo upang muling makapag-aral ng salita po ng Panginoon po. At salamat po sa Diyos na tayo po ay malalakas at masigla po ngayong gabi. So, ngayong gabi ay tayo po muling mag-aaral ng siyempre salita po ng Panginoon. At ang ating pong pag-aaralan ay bago po, spiritual growth through attending the church. Why attending the church is important, mga minamahal. So, kaya yung ating pinag-aralan ng nakaraan, spiritual growth through prayer. Diba ba? So, pandalawa, spiritual growth through Bible reading. Kung inyo pong naaalala yung ating pong mga pinag-aaralan, nawa ay inyong magkakalimutan yun upang tayo po sa ating pong buhay spiritual ay lumago. Para po tayo ay makapagpatuloy sa biyaya po ng Diyos sa kanya pong gawain. So kaya ngayong gabi ay ating pong pag-aaralan naman ay spiritual growth through attending the church. Why attending the church is important? Paano nakakatulong sa ating pong paglagong spiritual ang pag-attend ng church. At ang ating kukuhanin po ngayong gabi ay kapag na-attend tayo ng church, yung saang parte ng pananampalataya tayo lumalago, mga minamahal. Yun po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. So, pag tayo umaattend ng church, saang parte ng pananampalataya natin tayo lumalago, mga minamahal? Dahil pag tayo po ay wala sa simbahan, maaaring malaking porsyento na muli tayong kainin ng mundo. Bagaman tayo ligtas, hindi nawawala po ang kaligtasan, pero malaki ang porsyento pag tayo po ay hindi gumaganap ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pag-attend sa church, mga minamahal, or pagsimba. Ay malaki ang porsyento na tayo po yung muling hilahin ng dyablo. Kaya ngayong gabi atin pong pag-aaralan ang Acts chapter 2 verse 42. Akin po munang babasahin yung talata bago tayo po yung manalangin. Inyo pong pakinggan, akin pong babasahin, at kung kayo po may Bible diyan, inyo pong buksan sa Acts chapter 2 verse 42. Yan po. Ang sabi po ng talata sa verse 42 ng Acts chapter 2. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Yun po yung sabi ng talata. Sabi po diyan, and they continue steadfast. So, ang ating i-highlight din yung steadfast. Saan sila? Nagtumibay. Kasi nagsipanatiling matibay. Kaya mga minamahal, ang isa sa paraan para tayo po'y lumago sa ating buhay pananampalataya, yun po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. So kaya sabi ng talata, and they continuing steadfastly in apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayer. So tayo po muna yung manalangin sa ating pong pag-uumpisa, tayo po pumigit. Aming Diyos na mapagpala, salamat pong muli sa gabing ito na kami po ay inyo pong binigyan muli ng pagkakataon upang kami po ay makapag-aral muli ng inyong pong banal na kasulatan. Samahan niyo po kami, Panginoon Diyos. Banal Espiritu, muli ako po ay nagmamakaawa. Ako po inyong gamitin, ang inyong pong kapangyarihan, sumakin, ang inyong pong karunungan. Kayo po magsalita, Panginoon. Ako po inyong ilagay sa inyong likuran. Ako inyong apanlingkod na ginagawa lamang po ang inyong pong kalooban, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa ang bawat makikinig. Nawa po, Panginoon Diyos, ay abutin niyo po ang kanilang pangangailangan spiritual upang patuloy po silang makapagpatuloy, Panginoon Diyos, sa inyo pong gawain, Panginoon. Sa inyo pong ministeryo na inyo pong inaatang sa bawat isa po sa amin. At ngayong gabi, inaasahan po namin ang katagumpayan ng gawain ito, Panginoon Diyos, at kayo po ang magpala sa gabing ito. Ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So yun po, ngayong gabi ay tayo po ay lalantak na ng ating pong pag-aaralan. So kaya sabi po diyan, bakit mahalaga ang pagsimba o palagi ang pagsasama-sama sa gawain ng Panginoon?
At yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi upang tayo ay patuloy na makapagpatuloy sa ating paglago sa buhay espiritual. Ano ho, mga minamahal? Kaya maganda po talagang pag-aralan po natin ito. Ano? Kaya po tayo po ngayong gabi ay mag-aaral upang mabatid natin, upang ating malaman yun pong katotohanan sa kabila ng bakit kinakailangan talaga natin umattend ng pananambahan. Ano? Kaya nga spiritual growth through attending the church, mga minamahal. Kaya yun po, ngayong gabi ay tayo po ay mag-aaral na ng ating hong topic ngayong gabi. At nasabi po ng talata, steadfast means very devoted or loyal to a person or belief. Yun po yung sabi, steadfast, very devoted or loyal to a person or belief. Alam niyo po mga minamahal, ito po isang sampulaan. Alam niyo po, ang isang organisasyon, katulad po ng fraternity, bago ho sila, hindi ho basta-basta dyan sumasali. Meron po silang ini-insist o inilalagay sa isip ng mga sumasali na bakit mahalaga o bakit maganda yung fraternity ninyon. Ano? Ako po, no, ako sumali sa fraternity, hindi ho ako basta sumali. Alam nga naman, ikay basta sumali. So, una, may pinapaliwanag po silang mga magagandang benefit, iniinggan nyo ka para ikaw ay sumali. Pandal po, pag ikinakasali na, meron silang ipapaliwanag sa iyo na mga rules and regulation o mga palatuntunan nila upang ikaw ay tumibay dun sa kanilang samahan. Mga minamahal, ganun din po sa ating buhay pananampalataya. Tayo po bilang isang Kristiyano, kinakailangan po natin ng karunungan ng Diyos. Ano? At hindi po natin makukuha ang karunungan ng Diyos sa mundo. Ibig sabihin ko, sa barkada, sa TV. So, makukuha natin ang karunungan ng Diyos. Una, sa pagbabasa natin ng Bible. Yun yung pinag-aralan natin. Why the Bible is important. Pandalwa, makukuha natin yung karunungan ng Diyos through attending the church, mga minamahal. Kaya napakahalaga ang pag-attend sa simbahan. Ano? At sisiguraduhin lang po ninyo na tama ang iniattend ng simbahan. Pag hindi tama yung sinisimbahan, ay wala rin saysay. Kaya nga sabi ng talata, para tayo maging deboto or loyal sa ating pong paniniwala, ay dapat tayo po nakikinig ng salita ng Diyos. Dapat tayo po ay nagbabasa ng salita ng salita ng Diyos at higit sa lahat, maatin tayo sa gawain sa Diyos. Upang maunawaan natin, dahil minsan pag tayo pinababasa ng Bible, hindi natin agad maunawaan. Pero bagaman biyaya po, pag tayo maatin ng church, ipinapaliwanag ng pastor sa atin yung ibig sabihin ng talata. Yun po. Kaya nauunawaan agad natin ng malinaw, yung palang sinasabi noon, yung palang paliwanag doon, yung palang ibig sabihin noon. So, kaya ang halaga po, para tayo maging malalim, maging devoted, maging loyal, para tayo maging tapat sa ating paglilingkod sa Diyos at maging firm sa paglilingkod sa Diyos, kinakailangan natin ng isang aspeto upang tayo lumago sa ating buhay pananampalataya is through attending the church. Kaya minamahal, wag ho natin pabayaan ang ating pong pagkakatipon. Mamaya ho ating pag-aaralan yan. Kaya ang sabi po ng talata dito, firmly, sabi ng meaning ng steadfast, firmly fixed. Pag sinabi kong fixed, hindi ho yun naaalis. Kaya nga ang ating pinag-aralan why the Bible is important. Bakit mahalaga yung pagbabasa palagian ng Biblia? Ay, ito po kaugnay po ito. Attending the church. Dahil pag attend mo ng church, ang pinag-aaralan sa iglesia or sa simbahan ay salita ng Diyos. Alam namang ang pag-aaralan natin sugal o kung ano baga. Hindi. Salita ng Diyos sa ating pag-aaralan doon. Kaya, napakahalaga po ng salita po ng Panginoon. Napakahalaga po ng salita ng Diyos natin mapakinggan sa pamamagitan ng palagi ang pagdalo sa simbahan. Ano nga sabi? Firmly fixed in a place, immovable. Hindi po, kumbaga ay, kasabi ko nga, pag ang barko nilaglag na yung angkla, yung angkor,
Siya'y nakaparada sa kahit gaano kalaki, mga minamahal, yung barko na nakaparada doon sa pier, nakadamo sa pier, yun po'y madadala ng alon kapag wala hong angkor na nakalaglag. Ano? Kaya po siyang dalhin ng alon, lumayo. Pero pag meron po siyang angkor, hindi po siya basta-basta o hindi siya madadala ng alon because of the anchor na nakalagay doon sa ilalim ng dagat. Ngayon din po, tayo bilang isang mananampalataya ng Diyos, ang angkor ng ating buhay, yung ating pong pananampalataya is Word of God, mga minamahal. At paano natin malalaman yan? Through attending the church. Ano? Through attending the church. At ito pong ganit pong gawain, wag po natin pababayaan. Kaya nga sabi nga po dito, kapag ikaw ay matibay sa iyong pananampalataya, mahirap kang paalisin una sa paglilingkod sa Diyos. Tunay po yan. Ano? Mahirap kang paalisin. Kaya nga, firmly fixed in place, immovable. Ano? Mahirap kang paalisin sa iyong paglilingkod sa Diyos at ang isa sa makapagpapatibay sa atin sa pananampalataya ay ang palagi ang pagdalo sa gawain sa Diyos. Yun po. Ang sabi pa, kung gusto talaga nating makapagpatuloy, huwag nating pababayaan ang palagi ang pagsamba sa Diyos or palagi ang pagdalo sa gawain sa Diyos. Eh mga minamahal, kung kayo po ay taga-real lang sa tabi-tabi, huwag ho ninyong pababayaan. Lalo itong simbahan, lagi hong may linggo-linggo, may kaon ho yan. Wala hong gagastusin, may kaon po. Susunduin ho kayo at ihahatid ho kayo. Kung saan ho yung bahay. Kaso nga lang, pagka hindi pa talaga nababago ang puso, ay kahit gaano kalapit yan, kahit abot ng tura ang bahay, ay hindi ho a-attend ng simbahan. Bakit? Hindi ho nababago yung puso, except a man be born again. Yun po yung ibig sabihin, kung ang tao hindi pa kinikilos ng Diyos, nababago ang buhay, ay wala ding saysay. Kahit po yan ay abot ng tura ang bahay, ay hindi ho a-attend ng church. But huwag po natin pababayaan yung ating kumbaga po ay palagi ang pagdalo sa iglesia. Dahil ito po yung mahalaga. Kung kayo po yung makaka-attend, kung kayo po ay walang reasonable talaga, yung talagang napakatinding dahilan, kung bakit hindi kayo makaka-attend, umattend ho kayo. Dahil napakahalaga po ang gawain ng Diyos. So ngayong gabi ay ating pong talakayin ito sa verse 42. Okay, isahin po ng talata. At sila'y nagsipanatiling matibay. Kasarap ganoon na ang lahat ng mananampalataya ng Diyos sa lugar ng Taysan, sa lugar ng Batangas, ay nagsipanatiling matibay. At paano yun mangyayari? Through attending the church. Kaya sabi ng talata, verse 1, saan sila nagsipanatiling matibay? Sa turo ng mga apostol. Sabi po ng talata, and they continue steadfastly in apostles' doctrine. So, why attending the church is important? Saan sila nagsipanatiling matibay? Number 1, napuntos po natin, nandito na po sa talata, in apostles' doctrine. Alam niyo po, yung turo ng mga apostol, ito rin po yung turo ng Panginoong Jesucristo. At ito po yung tinuturo ng mga apostol, ito pong Biblia. Kaya nga sabi, they grow in knowledge of the truth by attending to the teaching of the apostle. Sila po'y lumago sa pagkaalam ng katotohanan. Paano? By attending the church through the teaching of the apostle, mga minamahal. So paano tayo lalago sa ating buhay pananampalataya? Wala na pong apostle ngayon. Ngayon pong inilagay ng Diyos ay pastor. Dahil nga, hindi natin malalaman, dahil minsan, pag tayo may nababasa ang salita ng Diyos, hindi natin maunawaan. So, paano? Doon, pinapaliwanag po ng atin pong pastor. Pag tayo po umattend ng pagsamba. Kaya nga sabi dyan, they grow in knowledge. Hindi lamang basta knowledge. Saan? In knowledge of the truth by attending to the church of, by attending to the teaching of the apostle. Ito po yung teaching of the apostle, yung turo po ng Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ng talata, ito po yun din yun po yung sabi sa Mark 7 verse Matthew 7:28. Hindi po ako nagkakamali. Ang sabi po diyan,
At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga salitang ito ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral. Ito po yung aral ng mga apostol na dinadala ng mga apostol na itinuturo sa iglesia sa Jerusalem hanggang ngayon, mga minamahal. Sabi po ng talata, sapagkat sila'y kaniyang tinuruang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga iskriba. So, saan nanangan ang mga apostol sa turo? Sa turo ng Panginoong Jesucristo. Ano? Kaya nga sabi diyan, they grow in knowledge of the truth by attending to the teaching of apostles. Kaya tayo po ay lalago sa ating buhay pananampalataya, mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig. Tayo po ay lalago sa ating buhay pananampalataya pag tayo po ay umaattend palagi ng pagsamba sa Diyos. Kaya nga sabi ng talata diyan, at sila'y nagsipanatiling matibay. Hindi lang magbasta, hindi lang nagsipanatili. Ano? Then sabi, and they continue saan? Steadfast in apostles' doctrine. Hindi lang sinabing, and they continue to the apostles' doctrine. Hindi. Ang sabi, and they continue steadfastly. Ano? At sila'y nagsipanatiling, hindi lang basta nagsipanatiling matibay. Mga minamahal, yun po yung sabi ng Bible. Kaya mga minamahal po namin mga taga-subaybay, taga-pakinig, kung ikaw ay membro man o bisita, at ikay nakakilala sa Panginoon para ikay maging matibay sa iyong paglilingkod sa Diyos, ito po yung sabi. They continue to steadfast in apostles' doctrine. In apostles' doctrine. They grow in knowledge of the truth by attending to the teaching of the apostle. At yung teaching ng apostle, ito po yung turo ng Panginoong Jesus na kanilang dinadala. Mga minamahal. Kaya napakahalaga po ng pag-attend ng simba. Na wag po natin kakatwiran. May COVID. Naku po naman. Hindi talaga tayo titibay sa ating pong buhay po nananampalataya pag hindi po tayo tumatayo sa ating buhay paglilingkod. At isa sa pagtayo, dapat ang tinatayuan natin ay tama. At isa sa tamang gawain ay yung pong tayo po'y uma-attend ng church, ng pagsamba. Umaattend po tayo ng pagsamba. Kaya nga sabi ng talata, at sila'y nagsipanatiling matibay. Ito po yung bunga kapag tayo po ay umaattend ng pagsamba. Ano? Dahil kung ako po, mga minamahal, example, kung ako po sa aking buhay pananampalataya ay hindi ako nagpatuloy sa pag-attend, wala na ako ngayon. Malaking porsyento, mga minamahal, isa sa paraan din para tayo lumago sa ating buhay pananampalataya is through attending the church. At marami ho nagpapatotoo, nung sila po hindi nakakatanda ng iglesia, ang buhay nila ay magulo, ang buhay nila ay sa pawasak, ang buhay nila ay sa pasira, sa pagiba, Bakit? Dahil hindi po tayo, kumbaga ito pong iglesia, ito pong church or simbahan, pag attending the church, ito po yung sanctuaryo po natin. Na tayo po, ito po, kumbaga tayo po ay nasa, kumbaga anong tawag doon, yung kulungan ng tupa, mga minamahal, na din po tayo, pinalalakas ng Diyos upang harapin yung mga problema natin sa buhay. Kaya nga ang sarap po pagkalinggo ang sarap makinig ng salita ng Diyos kaysa sa babad na babad ka sa mundo, wala kang pakialam sa salita ng Diyos, wala kang pakialam sa pakikinig ng salita ng Diyos, ni ultimo umattend ng pagsimba, wala kang pakialam. Bakit? Dahil hindi ka nanghihina. At isa sa dahilan kung bakit ka nanghihina, yung hindi ka nakaka-attend ng pagsimba. Kaya wag po natin pababayaan yan. At kung kayo po na may panahon para kayo po makapunta rito, i-grab na po ninyo opportunity na kayo po ay makakaparto. So, kaya salamat po sa Diyos sa biyayang yan. Saan sila nagsipanatiling matibay? At ito po yung isang bunga na kaya sila nagsipanatiling matibay in apostles' doctrine because they continue. Sila po, dahil hindi ko titibay itong mga ito kung wala sila dito.
Kaya nga sabi, at sila'y nagsipanatiling matibay. Hindi titibay ang isang mananampalataya kung siya po ay hindi nagpapatuloy sa gawain sa Diyos sa pag-attend ng pagsimba, mga minamahal. Kaya po tayo po, kung gusto po talaga natin lumago, ayun po yung sabi. Ano? At kung gusto talaga natin malaman ang aral ng Diyos, ang turo nung sabi nga, they grow in knowledge of the truth. Ano? Kaya nga yung mga, sabi nga, ang NPA, bago may napanood mo ako kanina, sa Mindoro, sinasakop po ng NPA ang mga mangyan. Ano? Napanood ko kanina na bago ho sila umanib, dinudoktrinahan po sila ng gobyerno yung masama, ganyan, etc., ganyan. At kami ang mabuti. Ngayon kayo umanib sa amin. So, nailagay ng mga ng grupong yon sa isip ng mga tao, ng mga mangyan, yung kanilang doktrina at yung kanilang nauunawaan at biyaya at yun po ay nasupil ng ating government. Kaya para ma-insist o mailagay sa ating isip yung katuruan ng salita ng Diyos, para tayo lumalim sa aral ng Diyos, matingin sa pagsimba. Kaya tayo mababa sa ating tinatayuan, sa ating pananampalataya, dahil kulang tayo sa kaalaman, yung knowledge of the truth. Kulang po tayo. Kaya po tayo madaling mahila ng sanglibutang ito sa paglayo sa Diyos dahil kulang tayo ng kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya tayo po'y madaling mahila ng alok ng mundo dahil kulang tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya sabi, they grow in knowledge of the truth by attending to the apostles, to the teaching of the apostles. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, tagapakinig. Ang paraan po ng Diyos para tayo po'y lumago sa ating buhay pananampalataya ay isa ang pag-attend sa simbahan. Yun po yung sabi, huwag po natin pababayaan yan. Kaya po tayo po ay nanghihina dahil kulang tayo sa knowledge of the truth. Alam nga namang makuha mo yung knowledge of the truth sa Diyos, sa barikan. Alam nga namang makuha mo yung knowledge of the truth sa chismisan. Kaya nga sabi ng aking nabasa, doon sa aking nakita sa FB, ang sabi po doon ng talata, ang sabi po doon ay, surround yourself with people who enjoy spreading the truth. Sino ba ang truth? Si Jesus Christ. So, ang truth kung sinasabi ng Biblia, ito po yung apostles' doctrine, yung kanilang tinuturo si Jesus Christ. Lumalim po tayo dito. Kaya mga minamahal, tayo po ay lalalim sa ating buhay pananampalataya. Mahirap po tayo, kaya nga sabi na diyan, ng ating ng meaning po ng steadfast, very devoted or loyal to the person, believe, firmly fixed in place, immovable. Kaya po tayo, kung gusto po natin tumibay sa atin ng buhay pananampalataya, huwag po natin pababayaan ang ating kung palagi ang pagsamba. So, tuwi po yung linggo. Linggo po yun. Umulan, umaraw. So, yun po ay tuloy-tuloy. Kahit po may pandemic, yan po ay tuloy-tuloy. Kaya mga minamahal, huwag po natin pababayaan yan. Dahil dito po tayo lumalalim. Saan lumalalim ang mga unang mananampalataya? Sa Jerusalem. Ang sabi po diyan, and they continue steadfastly in apostles' doctrine. In apostles' doctrine. Paano sila lumalim? Ang sabi, and they continue. Kaya nga sabi po ng diyan, ang sabi po dito, verse 46, at sa araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Ang sabi po, at sa araw-araw pa, hindi ko linggo-linggo, araw-araw.
At sa araw-araw, sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Oh. Kaya sino hindi lalalim din sa doctrine of sa turo ng mga apostol? Ano? Ay araw-araw ay atin niya linggo-linggo, tinatamar pa. Ay lalo na pagka-araw-araw. Ano? Linggo-linggo na nga lang, tinatamar pa. Ay lalo na ito yung ginagawa ng mga pagka-araw-araw ng ating ginawa. Ay baka lalong tamarin. Ano? Pero sabi dyan, bakit sila nang lumalim sa turo ng mga apostol? Because they attending the church. Kaya nga sabi dyan ng talata, and they continuing daily with one accord in the temple. Ano? So kaya minamahal, wag ho natin kakatwiran ng pandemic pa. Katagal ng pandemic, hindi ka pa natin. Ano? Wag mong intayin, paluin ka ng Panginoon. Yan ang sabihin mo. Ano? So, magpatuloy po tayo at tayo po gumawa ng ating paraan. Ano? Di kayo nandiyan na yung biyaya ng Diyos. Tayo lang naman yung sarili natin. Ano? Ang dami nating katwiran na hindi naman acceptable sa harapan ng Diyos. Ay maraming gawain, pandemic ba, kung ano, etc., etc. Ay, marami naman akong pinapanoodan, uso na live streaming. Nako. Ang dami mong dahilan. Ang puso mo may problema. Ang puso natin ang may problema pagka marami tayong dahilan. Ano? Pero pagka tayo ay saturated ng truth, ng tama, yung tinuturo ng Biblia, wala na tayong may dadahilan kung di tayo sumunod sa Diyos. Yun po yung sabi ng Bible. Ano? In apostles' doctrine. Sila yung nagsipanatiling matibay. Isa sa bunga na tayo po ay lalago sa ating buhay spiritual through attending the church. Ito po yung magiging bunga. Through attending the church, tayo po titibay in apostles' doctrine. Kaya sa mga bago po namin mananampalataya, kung gusto niyo pong tumibay sa inyo pong buhay pananampalataya, continue reading the Bible, attending the church. Bagaman may persecution na yun, kung sadya na, bahagi na ng buhay yung persecution. Miski nga kay unbeliever, pinipersecute ka pa rin. Ay di lalo na mas maganda yung tayo nasa Panginoon kahit tayo pinipersecute, at least palangit. At least, merong pangako ang Diyos. Yung faith natin, yung ating pong paniniwala, ang nagpapalaki sa atin, yung ating pong paniniwala na ang Biblia totoo. Kaya nga sabi, they grow in knowledge of the truth by attending through the teaching of the apostle. Yun po yung sabi. Kaya mo na minamahal po namin bisita, ito po yung totoo. Isa sa dahilan para tayo po ay tumibay sa ating pananampalataya, para tayo po ay tumibay sa turo ng mga apostol ng Biblia, ng Panginoon Jesucristo, umattend ka sa gawain ng Diyos by attending the church. Yun po yung sabi ng talata. Kaya mga minamahal, ito po yung sabi kapag ikaw ay nagpabaya sa iyo kung buhay pananampalataya, unti-unti kang aanayin. Unti-unting aanayin ang ating buhay. Huwag ho nating antayin na tayo po, na ang buhay natin, ang pananampalataya natin ay inaanay. Alam niyo po yung kahoy, ako yung nangangahoy dati, kasama ko ang aming barkada. Yung kahoy, kala mo buo pa, yung ipil-ipil ba gayon, kalansing, tawag nila kalansing. Kala ko buo pa, pag hawak ko balat na lang pala yung natitira, hungkag na yung loob. Hungkag na yung loob, wala nang laman yung loob, dahil kinain ng anay. Alam niyo po, pag tayo po ay napabaya sa ating gawain sa Diyos, utay-utay po tayong kakainin ng dyablo. Kala po natin, nandito po tayo sa paglilingkod. Mamalay ka, wala ka na, malayo ka na sa Panginoon, etc., etc. Dahil pinapabayaan natin ang ating buhay pananampalataya. Huwag kong ganun. At isa, para tayo po tumibay in apostles' doctrine through attending the church. At yan po yung utos ng Diyos. Ang sabi nga din ng talata, they grow in knowledge of the truth. So kung alam mo yung utos ng Diyos, na ito yung utos ng Diyos, ikay magsimba tuwing linggo, gawin mo yan. Kaya nga, they grow, say lumalago sa katotohanan, sa kaalaman, at sa katotohanan. By attending
through the apostles, through the teaching of the apostles. Kaya mga minamahal, yun po yung sabi ng Bible. Hindi po ano sabi, Biblia nagsabi. Binabasa lang po natin yung talata. Ano? Kaya, mga minamahal, wag mo natin pababayaan yung ating buhay na palagi ang umaattend ng pagsimba. Ano? So, yan po, yung sabi. Pandalwa, sa verse 42 again, and they continue steadfastly in apostles' doctrine and fellowship. Ano? Mahirap naman makipag-fellowship ka, wala ka dito, wala ka dito. Wala ka simbahan. Paano ka makakapag-fellowship sa kapwa ng mananampalataya kung wala ka sa simbahan? They grow in fellowship. Ano? Kaya nga, bagaman kami nakatingin sa Panginoon, sabi ko nga, minsan parang nakakalumbay din nung nakaraang COVID, ilan kami natin dito, ang sarap makasama yung mga mananampalataya. Uli, dahil nung nakaraan, talagang punuan dito Puno. Talagang dinadala pa yung mga sinyadong mahaba, nilalagay din sa huli, at nilalagay hudiya, hinihilera, at maraming bisita na nananaanyayahan. Ngayon, hindi mo makapag-anyaya to, gawa ng COVID daw. COVID daw, ano? Baka daw may virus, ano? Kaya, parang isa din sa faktor na nakakalung, hindi naman, dahil sa Panginoon naman tayo nakatingin, but may factor din po yung tayo po yung nakikipag-fellowship sa bawat isa. Ano? True. Paano yun? Para tayo lalago sa pag-fellowship sa bawat isa through attending the church. Dahil hindi ka makapag-fellowship dito, hindi ka makapag-fellowship sa inyo, sa kapatiran, kung nasa inyo ka. Ano? Kahit nga sa live streaming mahirap din Ano? But, ang sabi, they continue steadfast in apostles' doctrine and in fellowship. Ano? Nasabi ng talata sa verse 42, and in fellowship. Ano? Kaya sabi ng talata diyan sa Hebrew chapter 10. Hebrew chapter 10. Nasa Hebrew chapter 10 ko. Yan. Pare na. Sabi. Hebrew chapter 10 verse 25. Ano? Verse 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Sinong iba pong tinutukoy dyan? Yung mga hindi mananampalataya na walang pakialam sa gawain ng Diyos. Huwag daw nating pabayaan yung pagkakatipon, yung attending the church. Kaya umaasa kayo kung sinasabi mo yung gusto mong ikay lumago, hindi ka naman nagawa ng paraan para ikay lumago. Hindi ka nagmananalangin, hindi ka nagbabasa ng Biblia, at isa pa sa ating tinatalakay ngayon, hindi ka umatong sa pagsimba. Ay paano tayo lalago sa ating buhay pananampalataya? Umulan lang ng konti, naku, umulan. Hindi ako sa simba. Ano? Hindi tayo lalago sa ating buhay pananampalataya kapag hindi tayo umaattend sa pananambahan. At isa sa utos ng Diyos ay yung attending the church. Kaya nga sabi ng Hebrew chapter 10 verse 25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Yung mga hindi mananampalataya na walang pakialam sa gawain ng Diyos. Liba na lang kung ikaw ay hindi mananampalataya ng Diyos. Ano? Maka-attend ka lang o hindi. Kaya mga minamahal, kung kayo po ay tunay na Kristiyano, patunayan po ninyo yan. Huwag po tayong aasa na laang, ako na may Kristiyano na Hindi ho, ako na may Kristiyano na kahit hindi na ako medyo matindang sa pagsimba. Hindi po sala po yun. Kung tayo po ay Kristiyano, gumawa tayo ng paraan para tayo ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. At isa sa paraan ay tinuturo ng Diyos ay pag-attend sa pananambahan. Malaga po yan. Dito po tayo, sabi nga, dito po tayo nagkakaroon ng kaalaman sa katotohanan. Yun po. Kaya pag pinapabayaan ninyo yan, delikado po kayo. Nung ako bago-bago pa, ligtas na ako, but hindi ko pa alam yung mga book sa Bible. Nung ako bago, wala pa akong alam sa Bible. Genesis. Ano yung Genesis? Wala akong alam.
Ano? Lalo na di sa gitna, sa mga Malakay, lalo yung Malakay 3:10. Ano? Ano? Isaiah, Ecclesiastes, Jeremiah, Lamentation, yan. Saan yun? Saan ako pupunta? Ba't habang ako tumatagal sa paglilingkod sa Diyos, habang ako umaattend ng pagsamba, nalalaman ko yung mga simpleng bagay na yun. At higit sa lahat, ang nalaman ko yung katotohanan na itinuturo ng Biblia na dito lamang natin malalaman sa pag-attend natin sa gawain ng Diyos. Hindi mo yung malalaman pag kayo napasok. Ano tinuturo ng school? Minsan mali pa nga tinuturo ng school. Ano? Tayo daw ay nagmula sa unggoy, highest form of animal. Ano? Bagaman merong mukhang bagaman merong mukhang ay hindi ho tayo galing doon. Ano? Theory of evolution. Ano? Kaya saan natin malalaman yung katotohanan? Lalago tayo sa katotohanan or sa pagkaalam ng katotohanan through attending the church. Kaya mga minamahal, huwag ho natin yung pababayaan. Ano? Kaya sabi po ng talata, huwag nating pababayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Sabi pa, kundi mangat-aralan sa isa't isa. Yung sabi, kundi mag-aralan sa isa't isa, nasabi pa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Alam niyo po, kaya atin po i-grab na yung opportunity na tayo po ay libre pa sa pag-attend ng iglesia, ng pag-attend dito sa simbahan. Dahil alam niyo po sa ibang bansa, bawal na bawal ang service dito sa ganitong gawain sa simbahan. Bawal po. Sa Vietnam, bawal po yan eh. Lalo na po sa China. Ano? Pag ikaw ay napunta doon, talagang hahanapan ka, pag may dalang Bible, i-deport ka pabalik ng Pilipinas. Ano? Lalo na sa... Kaya mga minamahal, biyaya po yung gawain dito sa atin. Kaya pagpatuloy po tayo through attending the church. Yan po yung napaka-importante. Kaya nga sabi ng talata, na huwag nating pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Sinong iba yung tinutukoy? Yung hindi mga mananampalataya ng Diyos. Ano? Saka lang sisimba pag winenas sa tama sa wedding. Saka lang sisimba pagka Pasko. Saka lang sisimba pagka bibinyagan ng kanyang anak. Saka lang sisimba pagka mayroong mahalagang okasyon. Pero yung talagang reality sa kanila na kaya nila ginagawa yung pagsimba ay dahil ito'y mahalaga, ito'y tama, ito'y aral ng Diyos, ito'y kalooban ng Diyos, wala. Dahil kaya lang sila sumisimba dahil tumama ako sa wedding, dapat naman pasalamat sa Diyos. Ay, magpapasalamat din. Papasalamat din naman sa Diyos tumama sa wedding. Pero yung realidad, yung katotohanan, na kaya sila umaattend dahil ito'y turo ng Bible, ay hindi. Kaya, they grow in, sabi po diyan, they grow in knowledge of truth by attending to the teaching of the apostles. So, isa sa lumalago kapag tayo po ay umaattend ng pagsamba o pananambahan. Alam nyo, gusto nyo lumago? Sabi nga, through spiritual growth, through attending the church, una, makinig ka. Attending the church, ang lumalago sa atin yung doktrina natin tayo tumitibay in apostles' doctrine, sa turo ng Bible. Pandalawa, in fellowshipping. Alam nyo po, kapag ho kayo backslider, ang isang Kristiyano, yan po yung nahihiyang umattend ng church. At pagka umattend dito, hiyang-hiya siya. Bakit? Ay feeling niya, aloof siya. Bakit? Dahil matagal na siya hindi nakaka-attend ng pagsamba. At alam niyo po, pagka tayo po hindi umaattend nga ng pagsamba, hindi po tayo lalago lalo na sa fellowship natin sa kapatiran, lagi tayong ilang. Kaya, lumalim sila in apostles' doctrine, in fellowshipping. Sabi nga dyan, they join in outward acts of fellowship with each other, act of common worship.
Sabi po dyan, they join in outward act of fellowshipping with each other, act of common worship. Ano? Sabi ng talata diyan, kung nyo makikita diyan, kaya anong ebidensya na sila po'y lumago? Ito po, ang sabi, nandito rin yung mga ebidensya. At sila nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin, at ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa. Verse 44, at ang lahat ng mga nagsipalataya ay nagkakatipon, at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Tingnan niyo po, ibig sabihin, mahalaga din sa iyo yung kapatiran. Na pag may nangangailangan, because mahalaga nga sa iyo yung kapatiran, fellowshipping, lumago ka doon, nakilala mo yung kapatiran mo, hindi na iba sa iyo. Ano? Kaya sabi pa po diyan, sa verse Acts 2:46, sabi yan, at sa araw-araw sila ay nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Ano? They grow in fellowship. Ano? Kaya, why attending the church is important? Ano? Lalago tayo sa ating ng buhay pananampalataya through attending the church. At isa pa, na kaya tayo lumalago. Kaya, at ito po yung, sabi nga, spiritual growth through attending the church is tumitibay tayo dun sa turo ng Biblia, mga minamahal. Tumitibay tayo sa aral ng Biblia, sa aral ng mga apostol. Ito po yung nakakatulong sa atin. Why attending the church is important? Dahil tumitibay tayo in apostles' doctrine, sa turo ng Panginoong Jesus mismo. Ano? In fellowshipping. At pantatlo, in breaking of bread. No? So, sabi po ng talata diyan, sa verse 42, at sila nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay. I think ito ay Lord's Supper. No? Lord's Supper sa 1 Corinthians chapter 11. Nandun po yun. Ayan, sabi pa ng talata, at sa araw-araw sila nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Ano? So, ibig sabihin, involved ka talaga sa gawain, involved ka talaga doon, dahil sabi, at sila nagsipanatiling matibay sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Ano? Nagsipanatiling matibay. And they continuing daily with one accord in temple and breaking of bread from house to house. Tingnan niyo po. Sila po involved doon. Kaya nga sabi diyan, they join in outward act of fellowshipping with each other. Outward act in fellowshipping with each other. Mga minamahal. Kaya tayo po ay lalago sa atin pong buhay pananampalataya, at isa para tayo lumago is attending the church. Gusto pong lumago sa iyong buhay spiritual, huwag mong pabayaan ang atin pong palagiang pagdalo sa atin pong pananambahan. Yan po yung nakakatulong po sa atin pong pananampalataya para tayo po yung makapagpatuloy. At number 4, na atin pong makikita, in apostles' doctrine, in fellowshipping, in breaking of bread. Pang-apat pala na atin pong makikita sa verse 42, again, and they continuing steadfastly in apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayer. Yun po yung sabi. And in prayer. So, isa sa epekto ng paglago na ikaw ay lalago sa buhay spiritual is through attending the church. At isa sa aspeto na lumalago sa atin kapag tayo umaattend na iglesia is our prayer life. Yun. Yun yung sabi ng talata. Sabi,
at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Siguro ito yung prayer meeting, midnight prayer meeting. Wala pa ko tayo ngayon midnight prayer meeting, pero banda-banda riyan, ibabalik ko yun. Midnight prayer meeting, in prayer. Kaya nga sabi ng Acts chapter 1 verse 14, at ang lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. Nakasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati na mga kapatid niya. Tingnan niyo po. Kaya, hindi ikaw isa sa aspeto para po ay lumago sa atin kung buhay pananampalataya ay pag-attend ng iglesia. Dahil dito po ginagawa yung gawain ng Diyos Pag-aaral ng salita ng Diyos. Fellowship dito. Dahil alam naman makapag-fellowship ko. Sabi nga, anong meron pagkakaisa ang Panginoon Jesus at si Bilial? Wala. Or si Satanas? Wala. Alam namang nakikipag-fellowship ka. Masaya ka ba? Ikay Kristiyano? Tupa ka? Masaya ka sa kalipunan ng mga aso? Masaya ka? So, ang tupa ay nawiwili sa samahan ng mga tupa. Kung ikaw ay tupa, hindi ka masaya sa samahan ng mga aso. Paano kalalago sa iyong buhay spiritual ay ang usapan ng mga hindi anak ng Diyos ay iba. Naku po naman, diyan ako nang galing. Ang usapan namin, nung kami ay ako hindi pa Kristiyano, ay ngayon hindi ko ngayon malunok. Kung akong babalikan yung aking nakaraan, diyan po sa lugar ng San Jose, Sico, Batangas City, diyan po ako nakatira sa lugar na yan. Diyan ako lumaki at diyan ko nakita ang lahat ng uri ng kasalanan, abutan ng pinagbabawal na gamot, marijuana, katabi ko mismo ang nagmamarijuana, mga barkada ko mismo yun, At nandiyan na lahat ng klase ng tao, galing Humpier, galing Santa Clara, galing Hong Stadium, nandiyan na lahat ng klase ng tao, lahok-lahok na hindi yan. Kaya alam ko ang laye o ang usapan ng mga hindi anak ng Diyos. Kaya hindi po natin makukuha hindi po tayo lalago kung ang ating laging fellowship o ang ating laging kaulayaw ay ang anak ng Diablo. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, taga-pakinig, kung gusto mo lumago sa iyong buhay po ng pananampalataya, ito po, umattend ka ng pagsamba. Umattend ka ng pananambahan. Huwag mong pabayaan ang iyong buhay pananampalataya through attending the church. Umattend ka ng pagsamba. Yun po yung sabi. Galing na ho ako diyan. Ang baptis po sa atin galing. Pero kita ko po talaga dyan sa lugar ng Sico. Nandiyan na ho lahat. Nandiyan na ho mga bakla, sari-saring klase ng tao. Lahat. Galing Pierre, alam niyo na ho yun. Nandiyan po. Kaya biyaya po ng Diyos ako hinango niya. At ako'y lumago sa aking buhay pananampalataya. Salamat sa Diyos at may iglesia ganito. May iglesia ng God is Able Baptist Church dito sa lugar ng Dagatan na ako ay napangaralan doon sa lugar po namin sa Sico. Inabot po ako ng biyaya ng Diyos, umatin po ako ng pananambahan, hanggang ngayon po ako naglilingkod sa Panginoon sa biyaya po niya. Bayan lumago ako sa aking buhay pananampalataya dahil hindi ko pinabayaan ang isang aspeto na dapat huwag nating pababayaan. Ito po yung pag-attend ng pananambahan. At isa po, para tayo tumibay o tayo po ilalago at titibay in apostles' doctrine, in fellowshipping, in breaking of bread, and in prayer. Yun po yung sabi. Alam nga naman, yan po yung sabi ng talata Sabi nga po diyan, ang lahat ng ito ay nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. Ang lahat ng mga ito'y. Masasabi mo bang ang lahat ng mga ito yung nagsipanatiling matibay kung wala ka doon? Ibig sabihin, kung wala ka doon, at sila'y. Wala ako, at sila'y nagsipanatiling matibay. So kung ako kasama, at ang lahat ng mga ito'y. Ako'y kasama. May umiimik ng isa may writer.
Ano? Kaya, pinapaliwanag niya, kaya mga minamahal, lalago po tayo sa ating buhay pananampalataya through attending the church. Sa pantalata, 2 verse 1, at nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. Ito po. Yun po yung lugar na yun. Sila nagsipanatiling matibay sa pananalangin. Tingnan niyo po. At ang sabi po ng verse 2, at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. Ibig sabihin, isang dako ng dagatan, ito pong iglesia. Ha? So wag ho natin pababayaan yung lalago tayo ho sa ating hong buhay pananalangin through attending the church. At sa pa, and the last, nasabi po ng talata diyan, sa verse 47, ano ang isa pang aspeto na lalago sa atin kapag tayo po ay umaten ng pagsamba is, ito pa, verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Daily such as should be saved. Ano? So, isa pang lumalago sa atin sa buhay pananampalataya, spiritual growth, is attending the church. Sila nagtumibay doon because attending the church. They attending the church. Sila tumibay in apostles' doctrine, in fellowshipping, in breaking of bread, in prayer, in praising God. No? Then, mabigat po, bilang isang Kristiyano, mabigat pag hindi mo nagagawa ang kalooban ng Diyos. At isa sa kalooban ng Diyos is attending the church. At alam niyo po, mahirap magpuri sa Diyos pagka ikay nabubuhay sa kasalanan. Sabi, nagpupuri sa Diyos. Nabubuhay ka sa kasalanan, nagpupuri ka sa Diyos? Hindi po yung totoo. Mahirap mamangka ng sabay sa dalawang ilog. Ano? Mahirap maglingkod sa dalawang Panginoon. Kung ikay nabubuhay sa kasalanan, and yet sinasabi mong ikaw ay nagpupuri sa Diyos, hindi po yan tunay. Kung ikaw ay hindi umaattend ng pagsimba, and yet sinasabi mong nagpupuri ka sa Diyos, hindi yun tunay. Sinungaling ka. Ano? Ang tunay na nagpupuri sa Diyos ay yung nagagawa yung kalooban ng Diyos. Kaya mga minamahal, isa sa kalooban ng Diyos ay yung gawin natin yung kanyang kalooban na pag umaten tayo ng pananambahan. At yun po yung utos ng Diyos. Yun po yung utos ng Diyos. Hindi po yun utos ng tao. Utos ng Diyos. Kaya sila nagsipanatili, they grow through attending the church, as sila tumibay in apostles' doctrine, in fellowshipping, in breaking of bread, in prayer, in praising God. Kaya mga minamahal, ito po ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos tayo na gawin yung kalooban ng Diyos niya, at isa sa kanyang kalooban ay yung attending the church. Para tayo tumibay, sabi nga, and they continuing steadfastly in apostles' doctrine, in fellowship, and breaking of bread, and in prayer, and praising God. In praising God. Kaya mga minamahal po namin itong subaybay at tagapakinig. Ito po, yung turo ng Biblia. Ang turo po ng Bible, para tayo po'y lumago sa ating buhay pananampalataya, is obey. Sundin natin yung kanyang kalooban. At isa sa kalooban ng Diyos na pinagagawa sa atin is attending the church. Para tayo tumibay sa katuruan ng Biblia, in apostles' doctrine, in fellowshipping, in breaking of bread, in prayer, and praising God. Kaya, salamat sa Diyos na meron siyang salita
Dahil ang salita niya, ito po yung makapagpapatibay sa ating pong pananampalataya. At para atin pong maunawaan ng lubusan yung salita ng Diyos, isa sa ginagamit na instrumento ng Diyos para maunawaan natin ng lubusan is, sabi nga, in Apostles' Doctrine. Hindi na po apostle ngayon, pastor. Para maunawaan natin ng ayos yung kanyang kalooban. At tiyak, lumalim. Ano? They grow in knowledge of the truth by attending to the teaching of apostles. Pag lumalim diyan, sunod-sunod na po yan. Yun po yung totoo. Sunod-sunod na po yung fellowshipping, breaking of bread, prayer, and praising God. Kaya mga minamahal, wag po natin pababayaan ang ating pong buhay pananampalataya. At isa, para tayo lumago sa ating pong buhay pananampalataya is attending the church. So, salamat po sa Diyos. Tayo po yung manalangin muna sa ating pong closing prayer. Tayo po yung manalangin, kapagpala namin Diyos. Salamat po sa inyong pong biyaya. Pagpalain niyo po nawa ng bawat napakinig. Labas po sa pagkilos niyo Banal Espiritu ay kahit ano po ang aking gawin ditong imik ay hindi ko po kaya ipaunawa ang inyong salita. At salamat po, Banal Espiritu, na kayo po kumikilos sa inyo pong mga anak. At yung aming po napag-aralan ng Diyos ay nawa ay wag po lang namin napakinggan, kundi pagkuspang ng Diyos ay aming pong pagsikapang gawin na sumunod sa inyong kalooban. At sa inyong kalooban ay sa pamagitan ng palagi ang pagdalo sa gawain po sa inyo po ng Diyos. Pagpalain niyo po naman ang bawat isa. Pagpalain niyo po naman natin ang pamahinga ngayong gabi. Patuloy niyo po kami ingatan po ng Diyos. At kayo po magpala sa aming bawat isa po sa amin. Salamat po. Purihin po kayo. Ang lahat po nito ay aming po sa dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, salamat po sa inyo mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig. So bukas po ulit, kayo po ay inaanyayahan po namin manood at makinig ng pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Salamat po at God bless po sa inyo lahat.